ganyan nga, ano ha. Secret yan, maghahalong balat sa tinalupan pagka sinilip mo yung kanyang diary. Pero partner, kapanahunan pa rin natin ngayon, ano? Pero ibang-iba na ngayon eh. Iba na eh. Meron na tayong tinatawag Hindi na diary. Hindi na. May tinatawag ng blog. Ito yung inain ngayon. Isusulat mo kahit ano nangyari sa buhay mo. Maaari mo pang lagyan ng pictures o kaya video. Mas maraming nakakabasa, mas proud ka. Pwede pa silang mag-comment sa mga sinulat mo. Ganun eh. Bakit ko naman kaya gugustuhin malaman yung buhay ng may buhay? Ganyan nga kaiba ang panahon ngayon, ganyan kabilis ang sharing ng information ngayon dahil nga sa computer at internet. Ang malupit dyan, partner, ang iba nga dyan kumikita dahil sa pagbablog na yan. Kung paano sila kumikita, eto, panoorin nyo. Okay nga. Oo. Sa internet, maraming pwedeng gawin. Email, research, at chat. Pero ngayon, ang internet na kinababaliwan, pwede nang maging diary. Diary noon, blogging ngayon. Alam nyo bang ang pinagkakaabalahan ninyong pagsusulat? Isa ng magandang racket para sa lahat. Actually, blogging as a source of income, ngayon lang talaga na-realize ng tao, especially here in the Philippines because it's purely hobby. Si Abe Olandres, isa sa pinakasikat na Pinoy vlogger sa ngayon. Ang kanyang blog site, ang isa sa may pinakamaraming hits sa internet. Kaya naman ang kanyang kita, tumataginting na $5,000 o mahigit kumulang 260,000 pesos kada buwan. Noong unay, tungkol lamang sa kanyang mga personal na karanasan sa araw-araw, ang kanyang isinusulat hanggang sa unti-unti siyang nakilala sa mundo ng internet. It's a hard thing. A lot of people have been emailing me asking me, hey, I want to put a blog because I want to earn. It's not that simple. And only in 2005 did I realize na, hey, mukha pwede palang mag-advertise sa blog. Takes time and a lot of effort and a lot of patience. Malaki ang kita kung masipag kang magsulat. You know, it entails discipline din. Kasi nga, at the end of the month, kumbaga, mag-aantay kung magkano kikitain mo. Kaya ang payo ni Abe sa mga nagnanais pasukin ang racket na ito. Being a professional blogger, there are two ways. The fastest one is to apply on companies. The other one naman, independent bloggers. Yung mga independent professional bloggers are the ones who really start from scratch. Isang technology blogger din, si J. Angelo Racoma. By profession, I'm an economist. When I was working in the corporate world and government, syempre yung kita ko hindi naman ganun kalaki. Medyo limited. And it's fixed. I used to look into writing as pandagdag lang. Pero nakita ko, parang mas malaki pa rin kinikita ko sa writing. Parang actually sa blogging. And from experience, you can earn anywhere from, let's say, $300 a month to $1,000 a month. Karaniwang kumikita sa advertisements ang mga bloggers na tulad nila Jay at Abe sa mga banner ads, ad links, at kahit ang simpleng pag-click lang ng isang leader sa blog, ang ilan daw sa mga nagpapataas ng revenue income ng isang blogger. Kadalasan ay through courier o money transfer ang bayaran. So ang challenge doon, kung paano mo palakihin yung traffic mo, yung readership mo, it's called monetizing. So the challenge is how you monetize your audience. Sa pangkalahatan ay isang magandang alternatibo pa rin daw ito, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Ang Pilipino, magaling mag-Ingles. Magaling din sa kultura ng foreign cultures. Ano rin tayo, magaling tayo makitungo sa tao. Ayon kay Professor Jaime Jacob, isang internet marketing specialist. Yung mga underemployed, unemployed, and yung mga retired, they could go into this business. The internet is the medium. Patunay na nakaraang Philippine Web Blog Awards sa pagiging sikat ngayon ng blogging sa mga Pilipino. Sabi namin, ba't hindi tayo mag-put up ng awards na magre-recognize dun sa mga grassroots bloggers, mga taong nagsimula from zero, na napagpabuti nila na dumami ng dumami traffic, nagkaroon sila advertisers. Sa mahigit 33 milyong Pilipino na walang trabaho, napakagandang oportunidad na ang blogging upang kumita in dollars pa. Okay na rin pala itong bagong racket na yan. Pasulat-sulat ka lang, may kita ka pa. Ganun eh. At sa amin pong pagbabalik, naku mga misis, napakaganda nito sapagkat meron na daw na inventong treatment para sa mga malakas maghilik na mister. Alamin ninyo yan sa pagbabalik ng Mel and Joy. Full of love.